Hindi ka ba naaawa sa kanya? Kung simula nung umalis si Kuya Cornelio, naging masama ka sa kanya. Ay, anong magagawa ko? Tuwing makikita kong mukha niya, naaalala ko yung tatay niya. Buisit. Bakit siya ang pinagbubuntangan mo ng galit? Dahil malas siya. Dahil wala siyang kwenta. Ate, hindi kasalanan ng bata. Iniwan ka ni Kuya Cornelio. Iniwan din siya ng tatay niya. So pareho lang yung sakit na nararamdaman ninyo. Dapat nga mahalin mo yung bata eh. Dahil kayong dalawa na lang yung magkasama. Pwede ba, Lydia? Umuwi ka na nga. Tsaka tigil-tigilan mo na yung sermon mo sa akin. Ang sakit na ng tenga ko. O tingnan mo, sermon pa lang yun, nakakasakit na. Eh paano kung binugbog pa kita? Subukan mo lang. Ate, maswerte ka na anak mo si Mulit. Bait na bata yan. Alam mo kung ibang anak yan, nilayasa ka na dahil sa mga pang-aabuso mo. Eh, di gawin niya. Para pareho lang sila ng tatay niya. Parehong walang utang na loob. Pagkatapos mong palakihin, iiwanan ka. Oy, tandaan mo wala ka sa mundong to kundi dahil sa akin. Hindi po ako aalis na yun. Hindi ko kayo iniwan. Milet, tandaan mo, pinalaki kitang mag-isa. Lahat ng hirap sinolo ko dahil wala namang binibigay na sustento yung tatay mo. Kaya lahat ng pananakit ko sa'yo para sa kabutihan mo, para hindi ka mapariwara. Naiintindihan mo? Opo, Nay. Naniniwala siya na ang sakit ng katawan ay gumagaling. Pero ang hindi pa niya batid noon, ang paulit-ulit na pananakit at pamamahiya ng kanyang ina ay magkakaroon ng malalim na sugat sa kanyang pagkatao. Di na po talaga ako pinalikan ni tatay, no? Wala siyang pangangamusta, sulat. Nag-birthday ako. Upas ko. Wala pa rin. Milet, ka mabibigla ah. Nabalitaan ko kahapon sa kumari ko na kasawa ulit yung tatay mo. Kung gano'n, di mo talaga sila magkakabalikan ni nanay. Wala na talaga akong kakampi. Wala po sila magkabalikan ng nanay mo eh. Sana man lang, bago nag-asawa ulit si tatay, sana kinausap mo na ako ni tatay.